So bakit nga ba importante mag-set ng house rules? Dahil wala ka na sa bahay, yan ibang tao na yung kasama mo. It's easier mag-set ng house rules kapag kakilala mo na yung mga kasama mo. Bago man or kakilala mo, communication is the key to keep the room in harmony. Ay, ang ganda nun. Lagay nga natin sa room. Huwag kayong mag-stonewalling kagaya ko dati kapag may ayaw na ginagawa yung mga roommate ko. Hatiin natin yung house rules sa dalawang kategory. Responsibilities and boundaries. Under ng responsibility is yung paghugas ng plato. Kain, hugas, salansan. Kain, hugas, salansan. Isa pa, sabayan nyo ko. Kain, hugas, salansan. Para hindi maipon yung mga plato sa lababo. Paglilinis and pagtatapon ng basura. Importante na ina-assign na kung sino yung gagawa ng this and that. Example sa basura. Ang nangyayari, naghihintayan kung sino yung magtatapon ng basura. Ending, walang magtatapon or apaw na muna ng sobra bago may magkusa. Sa boundaries naman, lagi ko itong nakikita sa CL community, bisita or jowa. Kapag naman may bisita ka, matuto kang magpaalam sa mga roommate mo. Para hindi naman sila magulat na may ibang tao na sa room nyo. And also, be considerate. Baka naman mamaya nagpapaalam ka nga pero araw-araw naman may bisita ka. Maingay, malakas mag-music and kanta ng kanta. Kapag may nagpapahinga, okay lang na hinaan ng boses. Kapag mahilig kang kumanta or mag-music habang naliligo, okay lang naman. Basta hanggang banyo na lang. Lalo na kung may nagpapahinga na at nag-aaral na yung mga roommate mo, tone it down na lang yung music.